Sinabi ng pamilya ko sa araw ng aking tagumpay, hindi ka namin ipinagmamalaki. Dahil hindi ka naman totoong anak namin. Huwag kang umakyat sa entablado. Nakakahiya ka. Hindi ka naman bagay sa mga taong nagtatagumpay. Iyon ang huling mga salitang narinig ko mula sa sarili kong ina bago ako tawagin sa entablado para tanggapin ang pinakamalaking parangal sa buhay ko. Nakatayo ako sa likod ng kurtina ng isang malaking hotel, hawak ang aking award certificate, habang naririnig ko ang palakpakan ng mga tao. Pero sa halip na saya, ang nararamdaman ko ay bigat sa dibdib. Dahil sa likod ng mga ilaw at papuri nandoon ang pamilya kong ilang taon akong pinababa. Ako si Mia, 27 taong gulang. Simula bata pa ako, lagi kong naririnig na ako ang imahina sa pamilya. Ang kuya ko, si Carlo, ang laging ipinagmamalaki. Ang anak ko, magiging manager yan balang araw, sabi ni mama sa mga kapitbahay. Kapag ako naman ang pinag-uusapan. Si Mia. Ay, tahimik lang yan. Hindi naman umaabot sa mataas ang pangarap niyan. Masakit marinig yon mula sa ibang tao. Pero mas masakit kapag galing sa sarili mong pamilya. Noong high school ako, nanalo ako sa isang writing contest. Akala ko iyon na ang unang pagkakataon na magiging proud sila sa akin. Pag-uwi ko, dala ang medalya, umiti ako at sinabi. Ma, may nakuha po akong award. Hindi man lang tumingin si Papa. Akala mo naman malaking bagay yan. Award lang yan. Hindi ka naman magiging mayaman dahil sa pagsusulat. Natahimik ako. Yumuko ako habang hawak ang medalya. At doon ko unang naisip. Siguro nga wala akong kwenta. Lumipas ang mga taon. Nagtrabaho ako habang nag-aaral. Madalas akong matulog ng 3 oras lang dahil kailangan kong pagsabayin ang trabaho at kolehiyo. Habang ang iba kong kaibigan ay may suporta mula sa pamilya. Ako mag-isa. Kapag pagod akong umuuwi, ang bungad sa akin. Bakit parang wala ka pa ring nararating? Ang tagal mo nang nagtatrabaho pero hindi ka pa rin mayaman. Si Carlo nga, mas bata sa'yo pero mas maganda ang trabaho. Hindi nila nakita ang mga gabing umiiyak ako ng tahimik. Hindi nila nakita ang mga pagkakataong gusto ko nang sumuko. Pero pinili kong lumaban. Dahil may isang pangako ako sa sarili ko. Hindi ako mananatiling taong sinasabi nilang walang halaga. Pagkalipas ng ilang taon, nagsimula akong magtagumpay. Na-promote ako bilang project leader sa isang malaking kumpanya. At isang araw, napili ako bilang pinakamahusay na empleyado ng taon. Ito ang araw na pinangarap ko. Akala ko ito na ang sandaling sasabihin nila. Anak, proud kami sa'yo. Kaya inimbitahan ko sila sa awarding ceremony. Pero bago ako umakyat sa entablado, narinig ko ang usapan nila. Hindi ko alam bakit siya ang napili, sabi ni Carlo. Baka swerte lang, sagot ni Mama. Natawa si Papa. Kapag umakyat siya, baka isipin ng mga tao na galing siya sa magandang pamilya. Hindi naman nila alam kung gaano siya kahirap turuan. Parang may humampas sa akin. Tumulo ang luha ko. Hindi dahil sa inggit. Kundi dahil kahit matapos lahat. Hindi pa rin sapat. Lumapit sa akin si Mama. Umalis ka na lang. Huwag mong ipahiya ang pamilya natin. Tumingin ako sa kanya. Bakit? Napailing siya. Dahil hindi ka naman talaga tulad namin. Natigilan ako. Ano pong ibig mong sabihin? Sandaling natahimik ang lahat. Tapos sinabi niya ang salitang nagpabago ng buhay ko. Hindi ka namin tunay na anak. Parang tumigil ang mundo. Nawala ang inday ng paligid. Ang mga tao, ang ilaw, ang musika. Lahat naging malabo. Anak, mahinang sabi ni Papa, hindi namin gustong sabihin ngayon. Tumingin ako sa kanila habang nanginginig ang kamay ko. Bakit? Dahil ngayon ko lang nalaman. O dahil ngayon lang kayo natakot na malaman ko. Walang sumagot. Lumapit si Mama. Dinala ka lang namin noong sanggol ka. Hindi ka namin kadugo. Masakit. Napakasakit. Pero may isang bagay akong napansin. Hindi sila umiiyak. Ako lang. At doon ko naintindihan. Hindi pala dugo ang pinakamalaking sukatan ng pamilya. Kundi kung paano kanila tinatrato. Tinawag na ang pangalan ko. Mia Santos, please come to the stage. Tumingin ako sa pamilya ko. Akala nila alis ako. Akala nila babagsak ako.
Pero inayos ko ang damit ko, pinunasan ang luha ko, at naglakad papunta sa entablado. Habang pumapalakpak ang mga tao, narinig ko ang pangalan ko. Hindi anak ni ganito. Hindi ka mag-anak ni ganito. Ako lang. Mia. Pagkatapos ng seremonya, nilapitan ako ng ng kumpanya. Alam mo ba kung bakit ikaw ang napili? Umiling ako. Dahil hindi lang sa galing mo, sabi niya. Napansin namin kung paano ka lumaban kahit walang pumapalakpak sa'yo. Napayuko ako. Doon ko unang naramdaman na may mga taong hindi mo kadugo pero kayang makita ang halaga mo. Kinabukasan, umuwi ako sa bahay. Hindi para humingi ng pagmamahal, kundi para magsara ng isang sugat. Ma, pa, sabi ko. Hindi ko kayo kinamumuhian. Nagulat sila. Pero hindi ko nahahayaan kayo ang magsabi kung sino ako. Tahimik sila. Hindi ko kailangan ng pamilya na pinaparamdam sa akin na maliit ako. Kailangan ko ng mga taong tatanggap sa akin ng buo. Tumayo ako at umalis. Sa unang pagkakataon, hindi ako umalis bilang isang batang naghahanap ng approval. Umalis ako bilang taong alam ang sariling halaga. Makalipas ang isang taon, naging isa ako sa pinakamabatang direktor sa kumpanya. At isang araw, may natanggap akong sulat. Galing kay mama. Binuksan ko ito. Anak, nakita namin ang lahat ng naabot mo. Mali kami. Akala namin ang pagiging pamilya ay tungkol sa dugo. Pero ngayon namin naintindihan na ang tunay na pagmamahal ay hindi nananakit. Matagal kong tinitigan ang sulat. Hindi ko alam kung kaya kong kalimutan lahat. Pero natutunan kong magpatawad. Hindi para sa kanila, kundi para sa kapayapaan ko. Hindi lahat ng tinatawag mong pamilya ay tunay na pamilya. At hindi lahat ng taong walang suporta ay mananatiling mahina. Minsan, ang mga taong minamaliit ka ang magiging dahilan kung bakit matututo kang tumayo mag-isa. Dahil ang tunay mong halaga, hindi nasusukat sa kung paano kanila tinitingnan. Nasusukat ito sa kung paano mo pinili na bumangon kahit paulit-ulit kang ibinabagsak.